Magandang araw po mga ka-farmers. Welcome po ulit dito sa ating channel. So ngayon mga ka-farmers, ito na po yung update sa pang 37 days ng aming talong na Calixto F1. Bali ano po ngayon, July 18. So schedule po ulit ngayon mga ka-farmers pagbibigay namin ng pataba. At pangalawang pakain po ng triple 14. So yung sukat po ng abono namin ay dalawang lata pa rin po ng triple 14 sa isang container na tubig na 16 liters, tapos kalahating lata po ng urea. So ayun mga farmers, nagdagdag na po kami ng paglalagay sa kanyang puno. Bali gagawin na po naming isang lata at kalahati na po. Pero yung sukat po ng abono na tinutunaw namin ay ganun pa rin. So ito na po yung itsura ng 37 days. So nakasurvive po ito mga ka-farmers sa nakaraang bagyo at sa mga pag-uulan. Pero yun nga lang, maraming mga ka-farmers nalanta o nabuwal po ng hangin. So yung total po kasi nito ay nasa mahigit 1,500 kapuno. Siguro ngayon baka nasa 1,400 na lang po ito mga ka-farmers, dahil yung nga po maraming namatay. So ito po yung pinagtutunawan namin ng abono. So hindi po kasi namin na kinikilo yung abono. So lata po ng sardinas yung sukatan namin. Kaya hindi ko po masabi sa inyo kung ilang kilo po yung tinutunaw namin sa isang drum na to. Yung drum na po na ito mga ka-farmers ay nasa lang po, 170 liters. So meron po kasi sa iba na 200 liters. Ito po kasi yung available na nabili na order ko Shopee. 170 liters lang. So ayan pa yung kulay ng abono namin na Atlas na triple 14. Ayan. Abay yun yapos sitaw ya. Ayan, bali dito siya sa kabila. Dito naman ako sa taas mga farmers mag-aabono. So makikita ko sa inyo, ayan yung kanyang unang bunga. Ayan na po mga ka-farmers. So hindi naman pa lahat na mayroong bunga. So yung iba nalagas pa yung yung mga bulaklak niya dahil nga po sa stress ng nakaraang na yon, bagyo. So iba naman kumapit, and sunod-sunod na po yan mga farmers ito. Tapos ayan sa sunod niya, ito na rin. Yan. So thank you Lord sa hindi na pabayaan yung aming mga tanim at nakasurvive po ito. So bali pangatlong araw na po ngayon na uminit na hindi umulan. So tuyo na po yan yung pagitan niya. So mabilis lang po matuyo yung lupa dito sa area ko mga ka-farmers lalo na po dito sa tinatanamin ng gulay. Pero gumagamit pa rin po naman kami ng mulching, ng plastic mulch, at saka medyo mataas po yung pagkaumbok ng aming plat. Dahil kahit kunting ulan po dito, talagang mabilis din po lumaki yung tubig Kaya kailangan din na nakamulching kami at nakalisto na rin po yung kanal niya pababa dun sa area ko na tinatamnamihan ko po ng palay. So ito naman po mga ka-farmers yung update sa ampalaya. Pero dito sa gilid niya, sitaw po yung itinanim ko dahil kinulang na po ako ng binhi ng ampalaya. Kasi nasa 7 plat po ito. So natamnan ko ay 6 lang. Dahil hanggang doon lang po yung binhi ko. So sa isang linya yan, mga farmers, ay nasa mahigit 40 kapuno So bali pag 6 kasi sa 5 200. So sabihin natin mahigit 240 kapuno po itong tanim kong ampalaya. So ito naman yung sili namin na maraming namatay din po. Hindi po yung dahil sa bagyo. Nung pagtanim kasi namin, sunod-sunod po yung init. Kaya yung iba nasunog po, parang yun, sa tao pa na heat stroke. Nasunog po yung kanyang mga puno, pero ito lang po yung nakasurvive. Pero may punla pa naman ako diyan mga farmers na pangpalit diyan.
So tatiming lang kami na hindi masyadong busy at tatanim namin. So ayan po yung punla ko na sinasabi ko mga farmers dyan sa loob. May kamatis po dyan, sili labuyo at saka sili panigang. Mayroon din pong bell pepper. Yan, ito na po yung ano. So wala pa naman itong isang buwan mga farmers yung tanim naming ampalaya. So nakalimutan ko lang yung nasa line 2 po kasi ito. Nasa 25 or 27 na hindi na-direct seeding namin. So yan na po yung itsura niya. So schedule din yan ngayon sa pag-aabono. So ito naman po yung aming pipino na 6 na plat. Bali ano to. Yung variety niya po ay Legacy F1. Ayan, oh. So hindi pa namin to natapos sa paglagay ng trellis dahil nga po ay naubusan. So nag-order pa ako sa Shopee ng astrobag kaya hinihintay lang namin dumating para maituloy yung pagtitrellis namin, no. So halos kasabayan lang din po ito mga farmers ng ampalaya na dinirect seeding namin. So ito naman yung area na sabi ko natataniman ko po ng ng kamatis. So ni-sprayan ko na po yung nakarang araw ng tickburn. So bali pangatlong araw na siguro ngayon na na-sprayan. So dilaw na po yung damo. Talagang na yan, mamatay na. So ito naman yung sitaw namin mga ka-farmers. Na ito po yung nakarang taon pa po ito nasa September ata or October na tinaniman ko ng ampalaya. Hindi ko lang po pa mga farmers sinira yung mga balag niya at di ko tinanggal yung mga poste. So yung ginawa ko lang dito noon, inisprayan ko ng tickburn tapos tinaniman po ng sitaw. Ayan. So malapit na po itong mamunga, so may mga bulaklak na po yung lumalabas. So tapos nag-spray ulit ako ng tickburn. So ito na po yung update niya, yan, at pangatlong araw. So yan na po, naninilaw na po yung damo, pero yung dito lang po sa puno ng sitaw, dadamuhan lang po namin yan, bubunutin. So hindi ko pinatamaan yung puno niya mga ka-farmers. So yan lang po mga ka-farmers yung update dito sa aming mga tanim.